Tahimik, payapa at simple. Yan ang buhay na pinili ni Mavelyn. Sa edad na 30, kontento na siyang alagaan ang kanyang matandang ina, palaguin ang online business at mamuhay ng malayo sa mga komplikasyon ng pag-ibig. Hindi siya naghahanap ng lalaki, lalo na ng pag-aasawang matagal nang sinasabing nahuhuli na siya. Ngunit isang araw, nagulat na lang siya nang dumating si Ethan Walker, isang foreigner na galing Australia na nabiktima ng kanyang kapitbahay. Hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para sa isang estrangherong nangangailangan? Paano kung ang isang desisyong ginawa niya dahil lamang sa awa ang tuluyang magbabago sa kanyang buhay? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Anak, huwag mong kalilimutan yung talong sa kabila. Kahapon medyo tuyot na ang lupa roon. Yun ang bungad ng ina ni Mavelyn umagang umaga. Opo, inay. Bit-bit ang isang maliit na timba. Lumabas si Mavelyn habang nakasuot ng simpleng t-shirt, jogging pants at tsinelas. Nakapusod ang mahaba niyang buhok at wala man lang kahit kaunting kolorete ang kanyang mukha. Gayunpaman, hindi yun mahalaga sa kanya. Huminga siya ng malalim habang pinagmamasdan ang kanilang munting taniman sa likod ng bahay. Unti-unti nang namumunga ang mga kamatis. Luntian na ang mga dahon ng pechay. Nagsisimula na ring mamulaklak ang mga sili. Sa simpleng tanawing yon, nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan. Hindi niya kailangan ng mamahaling bakasyon o malaking bahay upang maramdaman na kompleto ang kanyang buhay. Agad niyang tiningnan ang mga talong. Oo nga po, Nay. Napansin ko rin kahapon. Didiligan ko po agad. Lumabas ang ina niyang si Rosalina. Isabay mo na rin yung mga sitaw. Ang bilis matuyo kapag terik ang araw. Napangiti si Mavelyn. Opo, pagkatapos nito, pipitas na rin ako ng gulay para may iluluto tayo mamaya. Huwag masyadong marami. Dalawa lang naman tayo rito. Baka masayang. Alam naman yon ni Mavelyn. Hindi naman siya mahilig mag-aksaya. Simula bata pa lamang, marunong na siyang magtipid. Ganon din ang mga kapatid niya. Tinuruan silang magtipid at maging masinop sa pera. Kaya kahit may kanya-kanya ng pamilya ang mga kapatid niya, kahit simple ang buhay, walang sobrang naghihirap. Pagkatapos niyang diligan ang gulayan, sabay silang pumasok sa bahay. Naamoy agad ni Mavelyn ang nilulutong sinigang ng kanyang ina. Kinuha niya ang mga kakailanganin. Ang sarap naman po niyan. Magpapaka ba ng orders? Hindi ka ba napapagod? Magpahinga ka naman. Napangiti si Mavelyn. Mas napapagod ako kapag wala po akong ginagawa. Sa kakaunti lang naman po ito, mauna na po kayong kumain. Hindi sila mayaman, pero hindi rin sila nagugutom. Sapat ang kinikita ni Mavelyn mula sa kanyang online shop na nagbebenta ng iba't ibang household items, handmade organizers, mga gamit sa kusina, at kung ano-ano pang mga produkto. Hindi niya inakalang lalaki ng ganoon ang negosyo. Nung una, libangan lamang yon, hanggang sa dumami ang mga bumibili, at halos araw-araw na siyang may pinapadalang parcel. Nang sumapit ang hapon, wala na siyang gaanong ginagawa. Kaya naman, nagkatambay lang siya sa terrace, nakahiga sa duyan at nanonood ng movie. Ang nanay niya naman, abala sa pagwawalis ng mga tuyong dahon. Nagpapausok para mawala ang mga lamok. Ang daming lamok ngayon, usong-uso. Kahit anong linis, hindi mawala. Saad pa ng kanyang ina. Maya-maya ay nakita niya si Aling Nena na nagpapataya sa raffle. Dire-diretso lang ito kasi wala naman silang gate. Kahit nasa probinsya sila, medyo looban kasi ang parte ng kanilang bahay. Ang katabing bahay, malaki man ang agwat, mga wala ring gate. Malapit din sila sa may chapel. Sa harap nila, malawak na bakanteng lote. Kapag fiesta, doon nagaganap ang sayawan. Kapag may liga ng volleyball, doon din. Kaya kahit na hindi siya umalis ng bahay, nakakapanood pa rin si Mavelyn. Siyempre, tumaya ang nanay niya. Kapag nabunot, grocery ang prize. Anong number, anak? Tanong ni Rosalina. Sumagot naman siya kaagad. 7 at 21, Nay.
Lumapit pa si Aling Nena habang nakangiti. Kamusta ka na ba, Mavilyn? Aba, nagsipag-asawahan na ang mga kapatid mo. Kailan ka ba mag-aasawa? Napahinga ng marahan si Mavilyn. Hindi na bago ang tanong na yon sa halos bawat handaan, reunion, kasalan o kahit anong okasyon. Palagi na lamang siyang tinatanong. Ngumiti na lang siya. Hindi ko po alam, wala naman hong nanliligaw. May nanliligaw naman sa'yo, Ineng. Hindi mo lang gusto. Mahina siyang tumawa. Mga tambay naman ho ang mga yon. Kung batong ipupukpok ko lang sa ulo ko, wag na lang ho. Abay, 30 anyos ka na. Baka mahuli ka na. Inugoy niya pa ang kanyang duyan. Hindi naman po karera ang pag-aasawa. Masaya na po ako kahit walang ganon. Para sa akin, kompleto naman ang buhay ko, Aling Nena. Hindi agad nakapagsalita si Aling Nena. Para bang hindi nito inaasahan ang sagot niya. Hindi ko naman po sinasabing ayoko nang mag-asawa, patuloy pa ni Mavilyn. Kapag dumating, salamat. Kapag hindi dumating, salamat pa rin. Hindi na nakipagtalo si Aling Nena. Na-realize siguro nito na wala na itong magagawa sa mga pananaw niya. Nang makaalis ito, pumasok naman ang kanyang ina. Gusto kong magkaroon ka rin ng sariling pamilya, saad ni Rosalina. Umismid si Mavilyn. Nay, pati ba naman ikaw? Hindi habang buhay ay nandito ako. Biglang kumirot ang dibdib ni Mavilyn. Ayaw niyang isipin yon. Hindi niya kayang isipin ang mundong wala ang kanyang ina. Ngunit alam niyang darating din ang araw na yon. Kaya habang narito pa ito, nais niyang ibigay ang lahat ng kaya niyang ibigay. Hinawakan niya ang kamay ni Rosalina. Habang nandito po kayo, aalagaan ko kayo. Anak, napakabuti mong anak. Ang akin lang, kung wala na ako, gusto kong may matawag kang pamilya mo. May kasama ka hanggang pagtanda, Mavilyn. Napangiti na lang siya. Hindi niya yon gaanong pinoproblema. Ano ba naman kasi ang gagawin niya kung wala pang tamang lalaking dumarating para sa kanya? Hindi naman siya talaga ligawin. May nanliligaw, mga tambay namang walang direksyon sa buhay. Hindi siya maganda. Normal lang ang itsura niya. Pero ginawa niya lahat para maging payapa ang kanyang buhay. So deserve niya pa rin naman sigurong mamili, hindi ba? Isang umaga, nagulat si Mavilyn nang mapansin ang isang maliit na truck na huminto sa bakanteng paupahan sa tabi ng kanilang bahay. Napababa siya ng hawak niyang kahon. May lilipat na yata sa kabila, Nay. Mahina niyang sabi. Sumilip din sa Rosalina sa may terrace nila. Mukhang oo nga. Tahimik na pinagmasdan ni Mavilyn ang mga taong nagbababa ng mga gamit. May ilang lumang cabinet, 2 foam, mga sako ng damit, ilang electric fan at sunod-sunod na bumaba ang 4 na bata. Napakurap si Mavilyn at bahagyang napangiti. Lahat ay maliliit pa. Mukhang taon lang yata ang pagitan ng magkakapatid. Sunod na bumaba ang isang babaeng nakasuot ng maikling shorts at oversized na t-shirt. Mahaba ang buhok nito, ngunit nakatali lamang ng basta-basta. May hawak itong cellphone habang may kausap sa video call. Siya bang ina ng mga bata? Mukhang bata. Hindi niya napigilang sambit. Napatingin si Mavilyn sa lakas ng boses nito. Sakto naman, dumating si Aling Nena para magpataya. Rosalina! Mavilyn! Taya na kayo! Napatingin si Mavilyn, lalo pa at alam niyang tsismosa si Aling Nena. Kilala mo po ba sila? Kamag-anak daw ng mga Villanueva sa Ilaya. Mahinang sagot ni Aling Nena. Galing daw Maynila ang mga yan. Sa dinig ko, tondo raw. Tinulungan daw makahanap ng paupahan dito. Kilala mo ba si Galo? Yung anak ni Ka Emilita sa unang asawa niya. Yun ang kinakasama niya, yung babae dyan. Yung mga bata, mga anak nila. Ang bata na kinakasama ni Galo, 23 lang yata yan. Jessa ang pangalan, 14 raw nang mabuntis dun sa panganay. Napatingin muli si Mavilyn. Mukhang halos kasing edad lamang ng bunso niyang kapatid. Hindi na siya nagsalita. Hindi niya ugaling manghusga. Bawat tao ay may kanya-kanyang kwento.
Hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan ni Jessa. Hindi rin niya alam kung bakit ganon kaaga itong nagkaroon ng sariling pamilya. Nang hapon, dumaan sa harap ng bahay nila si Galo. Papunta ito sa bahay sa kabila. Kunwari ay hindi niya nalang napansin. Okay na rin sigurong may kapitbahay sila. Ang tagal na rin kasi na walang nakatira sa kabilang bahay. Yung ibang kapitbahay nila, tatawid pa ng kalsada. Kaso kinabukasan pa lamang, nagising na agad ang diwa niya sa malalakas na boses. "Buisit ka!" Boses iyon ni Jessa. "Lintik ka! Dinala mo kami rito kaya maghanap ka ng paraan para buhayin kami. Akala ko ba tutulong ang mga kamag-anak mo?" Narinig niyang nagmura si Galo. "Manahimik ka! Gumagawa ko ng paraan! Huwag kang sumigaw dito! Nakakahiya! Rinig na rinig ka sa labas! Hindi ito katulad sa atin sa Maynila na pwede kang magwalang hiya ang ugali mo!" Napahinto si Mavelyn sa paghahanda ng almusal. Napasilip siya sa bintana at tiningnan ang bahay ni Jessa at Galo. "Ano ba yon, Mavelyn? Sa kabilang bahay ba yon?" Tanong ng bagong gising niyang ina. "Grabing mga bunganga. Hindi na nahiya." "Nagulat nga rin po ako, Nay." Maya-maya'y narinig naman niya ang malalakas na iyakan ng mga bata. Sinundan yon ng sigawan at pagkatapos ay tawanan. Hindi niya maintindihan. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas ay parang nag-aaway ang mga ito. Ngayon naman ay nagtatawanan na. "Parang araw-araw yata tayong magigising ng ganyan," saad ng kanyang ina. "Ang dalas ng mga bibig, ang lalakas ng boses, mura ng mura." Kumagat na lang ng tinapay si Mavelyn. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napapansin niya hindi lamang ang matatanda ang malalakas ang bibig, pati na rin ang mga bata. Habang nagdidilig siya isang hapon, narinig niyang naghahabulan ang 4 na magkakapatid at nagmumurahan pa. Napahinto siya sa pagdidilig. Napatayo siya sa gulat. "Hoy!" Gusto niyang sawayin, pero nasa terrace lang din naman ng bahay si Jessa. Nagse-cellphone. Siguradong naririnig nito ang mga anak na nagmumurahan, pero hindi man lang sinasaway. Tumalikod na lang si Mavelyn. Nababagabag pa rin sa mga salita ng mga bata. Hindi naman kasi ganon ang mga bata sa kanila. Napabuntong hininga si Mavelyn. Hayaan ko na nga lang. Hindi niya gustong isipin ng masama ang pamilya. Hindi rin niya gustong sabihin na dahil taga Maynila ang mga ito ay ganoon na. May mga kamag-anak din silang nakatira sa Maynila. Lumaki roon ang ilan niyang pinsan. Ngunit magagalang ang mga ito at hindi nagmumura. Marunong gumalang sa matatanda. Kaya para kay Mavelyn, wala yun sa lugar na pinanggagalingan. Nasa kapaligiran at higit sa lahat sa pagpapalaki ng magulang. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos ng mga orders sa may terrace, may humintong motorsiklo sa tapat ng inuupahang bahay. Nakita niya si Galo na bumaba roon. Pagkakita pa lamang dito ng mga bata ay nagsigawan na ang mga ito. Tatay, bumili ka ba ng pagkain?" Napangiti si Galo at binuhat pa nito ang bunsong bata. Mula sa loob ng bahay ay lumabas si Jessa. "Ayan ka na pala, ang tagal mo. 1 linggo ka nang wala." "Wala ako. Kasi nga, Sabado lang ako pwedeng umuwi. Babalik ng Linggo ng hapon. Napag-usapan na natin to. Saka may dala naman ako. Huwag ka nang magtampo dyan." Sagot ni Galo. Patay mali siya lang si Mavelyn pero naririnig niya ang lahat. Nang magsara ang pinto, napabuntong hininga na lang siya. Lumipas pa ang ilang linggo. Isang umaga, nagkataong nagkasabay silang magsampay ni Jessa. Ngumiti si Mavelyn bilang pagbati. "Magandang umaga." Ngumiti rin si Jessa. "Magandang umaga rin." Tahimik silang nagsampay ng ilang sandali, hanggang si Jessa na mismo ang nagsimula ng usapan. "Mavelyn ang pangalan mo, 'di ba? Ate Mavelyn?" "Oo. Sabi ng tita ni Galo, mabait ka raw. Anong ginagawa mo kapag nasa terrace? Online business?" Tanong pa ni Jessa. Tumango na lang siya. Nasundan pa ang tanong ni Jessa. "Malaki bang kita ron?" "Sapat lang, depende sa order." Napansin ni Mavelyn na diretsahan magsalita ang babae. Hindi naman siya nababastusan, ngunit ramdam niyang wala itong preno sa bibig. Biglang tumawa si Jessa. 30 ka na raw?"
Single pa rin? Nanay mo lang kasama mo? Oo, kami lang. Yung ibang kapatid ko, may kanya-kanya ng mga buhay. Pinagpag ni Jessa ang isang damit. Sayang, wala ka pang asawa. Kasi ako, 23 pa lang ako. 4 na anak ko. Wala bang nakakagusto sa'yo kaya hanggang ngayon single ka pa rin? Tumawa pa si Jessa na parang napakasimple lamang ng sinabi nito. Sa loob-loob ni Mavelyn, medyo nainsulto talaga siya. Kasi unang-una, pakialam niya ba kung bata pa lang ito, 4 na ang anak. Hindi naman yon kainggit-inggit. Lalo na kung hindi napapalaki ng maayos ang mga bata. Huminga siya ng marahan. Ayaw niyang patulan. Kaya lang, nakakapikon lang. Hindi naman siya kilala nito. Alam mo, magkakaiba naman tayo ng buhay. Ngumiti siya ng magiliw. Hindi lahat ng babae pare-pareho ang pinipiling landas. Hindi naman masamang maging single. Ikaw, bata ka pa. 4 ng anak mo. Nako, baka hindi mo nagawa ang mga bagay na gusto mo. Nakapagtapos ka ba ng high school? Unti-unting sumeryoso ang mukha ni Jessa. Mahina lang tumawa si Mavelyn at naningkit ang mga mata. Ako kasi, college ang natapos ko. Kaming 4 na magkakapatid na patapos ng nanay at tatay namin. Mukha lang simple ang buhay kasi simple lang naman ang mga gusto namin. Ikaw, maaga ka nagkaroon ng anak. Balik ka sa high school. Sayang, may pag-asa pa. Iba rin kapag may pinag-aralan. Tinalikuran niya ito at ipinagpatuloy ang pagsasampay. Lihim siyang natawa nang maramdamang bumalik na ito sa sariling bahay. Hindi naman niya inaano ang dami-daming sinasabi. Akala yata ay hindi siya sasagot. Sa tanda niyang yon, marunong na rin siyang bumasa ng tao. At ang taong nagsasalita sa kanya ng ganoon, alam ni Mavelyn na may lihim na inggit. Napailing na lang siya. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang nasanay si Mavelyn sa presensya ng bago nilang kapitbahay. Hindi man siya tuluyang nasanay sa malalakas na boses na halos araw-araw niyang naririnig. Tinanggap na lamang niya na iba-iba talaga ang paraan ng pamumuhay ng bawat pamilya. Isang gabi, matapos niyang maayos ang mga parcel na ipapakuha kinabukasan ng courier, napansin niyang halos maubos na ang tubig sa malaking drum sa kusina. Nay, kukuha lang po ako ng tubig sa gripo sa labas, sambit ni Mavelyn. Sige anak, mag-ingat ka at madilim na. Bit-bit ang 2 timba. Lumabas si Mavelyn. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at mahinang tahol ng aso sa malayo ang maririnig. Mahina rin ang ilaw ng poste, kaya dahan-dahan siyang naglakad patungo sa poso na nasa gilid lamang ng bakuran. Habang hinihintay mapuno ang timba, napatingin siya sa langit. Napakalinaw ng mga bituin ngayon na. Nang matapos sa pag-iigib, napalingon siya ng hindi sinasadya sa inuupahang bahay ni na Jessa at Galo. Bahagyang nakabukas ang isang bintana. Hindi niya intensyon na tumingin. Nagkataon lamang na yon ang direksyong nandoon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang nakita niya sina Jessa at Galo na magkayakap sa loob ng silid. Mga walang saplot at nasa gitna ng init ng ginagawa. Agad niyang ibinaba ang tingin. Sus Mariosep namang mga to. Ano ba yan? Mabilis niyang binuhat ang timba. Hindi na siya lumingon pang muli. Ramdam niyang umiinit ang kanyang mukha sa hiya. Anak, anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo. Saad ng ina niyang si Rosalina. Napalingon siya. Wala po. Nagulat lang sa palaka kanina, Nay. Tumalon sa paa ko. Hindi na siya nagdagdag pa ng paliwanag. Hindi naman kailangang ikwento ang nangyari. Mas lalo lamang siyang mahihiya. Kung bakit ba naman kasi hindi nagsasara ng bintana ang mga kapitbahay niya. Kinabukasan, pilit na niyang inalis sa isip ang gabi na yon. Mas inabala niya ang sarili sa pag-aayos ng mga order. Habang nagbabalot siya ng mga parcel, narinig na naman niya ang malalakas na boses mula sa katabing bahay. Anong gusto mong gawin ko? Malakas na boses ni Galo. Magtrabaho ka? Sagot ni Jessa. Naghahanap naman ako. Kala mo ba gusto kong walang trabaho? Sagot naman ni Galo. Hanggang ngayon, wala ka pa rin trabaho. Wala ka pa rin maipakain ng maayos sa mga anak mo. Bakit ka ba kasi nag-resign?
Sana tiniis mo na lang ang bibig ng boss mo. Ganoon naman talaga sa trabaho. Iinsultuhin ka kasi may mga pera at mas angat sila. Napahinto si Maveline sa paglalagay ng bubble wrap. Kung makapag-away, parang walang ginawa kahapon. Ganyan ba talagang mag-asawa? Sa harap ng mga bata, hindi na nahihiyang mag-away. Pero iniisip niyang ang nanay at tatay niya. Hindi naman ganon. Mahirap ang buhay nila. Pero kahit isang beses, hindi ipinakita ng mga ito sa kanilang magkakapatid kapag nag-aaway ang mga ito. Pinalaki lang din silang kalmado at ginawa lahat para mapagtapos sila sa pag-aaral at mapakain araw-araw. Maya-maya ay narinig niya ang iyak ng mga bata. "Mama, Papa, tama na po. Huwag na po kayo mag-away." Sambit ng mukhang panganay sa magkakapatid. Nanikip ang dibdib ni Maveline. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na tape. Sa isip niya, ang mga batang yon ang pinakakawawa sa lahat. Ano ba naman niyang mag-asawa sa kabila? Madalas mag-away. Pinapakita pa sa mga bata. Hindi napigilang sabi ni Rosalina. Napabuntong hininga si Maveline. Kaya nga, Nay, nakakaawa. Kaya kahit naririnig kong nagmumurahan sila dyan kapag naglalaro, wala rin naman tayong magagawa. Ganyan ho yata sila pinalaki. Isang hapon, habang inilalagay niya ang mga organizer sa kahon, may malakas na halakhak na nanggagaling sa katabing bahay. Hindi niya sinasadyang mapalingon. Nasa may terrace si Jessa. Nakahawak ito sa cellphone habang may ka-video call. Hindi bago kay Maveline na marinig ang malakas na boses nito. Ngunit ngayon, iba ang tono nito. Narinig niyang nagsalita si Jessa sa basag-basag na Ingles. "Hello? Yes, I miss you." Maya-maya'y tumawa ito ng malakas. No, not like that." May mahinang boses ng lalaki na umabot sa kanyang pandinig mula sa speaker ng cellphone nito. "I miss you too, Jessa." Natigilan ang kamay ni Maveline. Hindi niya makita ang mukha ng lalaki mula sa kinauupuan niya. Naririnig lamang niya ang ilang bahagi ng usapan, pero mukhang foreigner ang kausap ni Jessa. "I'll send another package," sambit pa ng lalaki. "I hope your kids like the toys." Tuwang-tuwa naman si Jessa at may pagtango pa. "Yes, very yes. They happy, very happy. Also send me money too." Napansin ni Maveline ang kakaibang kislap sa mukha ni Jessa. Parang batang nakatanggap ng paboritong regalo. Hindi na niya ipinagpatuloy ang pakikinig. Tahimik siyang nagbaba ng tingin at muling nagbalot ng parcel. Hindi naman niya negosyo ang buhay ng iba. Ngunit sa mga sumunod na linggo, mahirap nang hindi mapansin ang mga nangyayari. Halos bawat ikalawa o ikatlong araw ay may delivery rider na humihinto sa bahay ni Jessa. Minsan ay malalaking kahon, minsan naman ay bouquet ng bulaklak. May pagkakataon ding may dalang stuffed toys ang courier. Isang umaga, habang nagwawalis ng bakuran, may delivery van na naman ang huminto. Narinig niyang masayang sumigaw ang mga bata. "Ma, may package na! Wow, buksan na natin!" Lumabas si Jessa na halos hindi maitago ang pananabik. "Thank you, kuya!" Pagkaalis ng rider, hindi niya man natanaw. Naririnig niyang nagkakagulo ang mga ito sa package. Hindi man siya naiinggit. Nagtataka lang siya. Sa pagkakaalam niya, wala pa ring regular na trabaho si Galo at tuwing Sabado lamang ito umuuwi. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung saan ang gagaling ang mga regalong yon. Hindi rin niya gustong mag-isip ng kung ano-ano. Subalit habang tumatagal, lalong dumarami ang napapansin ni Maveline. "Nay, may kabit yatang foreigner si Jessa. Hindi pa naman sila hiwalay ni Galo, 'di ba?" Hindi niya napigilang sabi sa kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Rosalina. "Hayaan mo ng mga yon. Huwag ka nang mangialam. Imposibleng hindi alam ni Galo. Mukhang may hinuhut-hutan ng mga yon na foreigner." Napabuntong hininga na lang si Maveline. Kawawa naman yung foreigner. Minsan, habang nagdidilig siya ng mga halaman, muling lumabas si Jessa sa terrace. Doon pumwesto dahil mas malakas ang signal doon. Hindi sinasadyang umabot na naman sa pandinig ni Maveline ang ilang bahagi ng usapan. Narinig niyang magsalita ang lalaki. "Did the flowers arrive? You like?"
Narinig niya na naman ang hilaw na Ingles ni Jessa. Yes, I love flowers. I'm happy. But you should make it like money bouquet like the picture I sent you. I will be happier, Ethan. Bahagyang natigilan si Maveline. Ethan, kawawang lalaki. Walang kaalam-alam na hinuhut-hutan lang ni Jessa. Pati mga bata, sinusulsulan na magsinungaling. Sinasabing walang ama at hiwalay na sa ama ng mga ito. Mukhang ang alam ng foreigner, single mother si Jessa. Lumipas pa ang mga buwan, isang Sabado ng umaga, maaga siyang nagdidilig ng gulayan. Bigla siyang nakarinig ng masasayang sigawan mula sa kabilang bahay. Ma, nandito na! Dumating na! Napalingon siya. May puting van na huminto sa tapat ng bahay ni Jessa at Galo. May isang matangkad na banyagang lalaki ang bumaba. Naka-polo shirt ito at simpleng pantalon. May bitbit din na maleta. Pagkababa pa lamang nito ay agad tumakbo si Jessa. Hi! Ngumiti ng malawak si Ethan. Jessa! Hindi niya maintindihan ang sumunod na sinabi dahil mahina na ang boses ng mga ito. Ngunit nakita niyang mahigpit na nagyakap ang dalawa. Napakurap siya. Maya-maya'y nagsitakbuhan din ang 4 na bata. Tumawa ang banyagang si Ethan habang isa-isang kinakamayan ang mga bata. Hello kids, how are you? I'm Ethan. Tumatawa lamang ang mga bata kahit halatang hindi gaanong naiintindihan ang Ingles nito. Matama namang tinitigan ni Maveline ang mga batang mukhang nahila na rin sa kasinungalingan. Makalipas ang ilang minuto, may dumating pang ilang tao, mga kamag-anak ni Galo sa Ilaya. At nang makita niya si Galo, nanlaki ang kanyang mga mata. Napatingin ang mga bata rito pero hindi nagsalita o tumawag na tatay. Yung bunso, yumakap lang pero pipi naman kaya wala itong masasabi. Ethan, by the way, this is Galo, my cousin. Pakilala ni Jessa. He is close to my children. They treat him as a father. Naibaba niya ang cutter at pumasok sa bahay. Parang si Maveline ang sobrang na-stress. Mukhang napagkaisahan na si Ethan. Walang kaalam-alam na niloloko na ng mga nandoon. Ano ba naman kasi ang foreigner na yun? Bakit ang bilis magtiwala? Talaga naman, saka yung mga bata, bakit hindi man lang magsalita? Ano kayang suhol ni Jessa sa mga anak niya? Sinapo ni Maveline ng ulo. Namomroblema sa mga nangyayari sa kabilang bahay. Sobra siyang nag-aalala kay Ethan, pati na rin sa mga batang mukhang pro na rin sa pagsisinungaling at panloloko. Lumipas ang ilang araw mula nang dumating si Ethan. Halos tuwing umaga ay makikita ni Maveline ang matangkad na banyaga. Nakangiting bumabati sa mga taong nadaraanan nito. Wala naman magtangkang magsabi rito ng totoo, lalo pa at walang gustong mangialam. Bukod doon, palaging nakadikit dito si Jessa. Kahit saan magpunta, laging magkasama. Mukhang mabait naman si Ethan, hindi mayabang at mapagkumbaba. Minsan pa nga ay nakita niyang tinutulungan nitong magbuhat ng sako ng bigas si Aling Marisa. I already talked to the agency. We can start the visa. I'll prepare all the documents. I want everything ready. I don't want any delays. Rinig niyang sambit ni Ethan habang kausap nito si Jessa sa may terrace sa kabilang bahay. Masayang tumango si Jessa. Okay, I can't wait to marry you. You promised me you will bring me to Australia and I can see the snow. Napahigpit ang hawak ni Maveline sa tape dispenser. Napailing siya ng kaunti. Kaunti na lang, gusto niya nang mangialam. Pinipigilan niya lang talaga ang sarili. Nang gabing yon, habang naghahapunan sila ng kanyang ina, hindi na niya napigilang magsalita. Nay, kapag alam mong may taong niloloko pero hindi mo naman siya kilala, dapat ba siyang sabihan? Tumingin si Rosalina sa kanya. Bakit mo na itanong? May narinig ka na naman sa kabila. Bahagya siyang napayuko. Nay, ang hirap pong hindi pansinin eh. Halata pong niloloko nila yung afam. Napabuntong hininga si Rosalina. Anak, mahirap makialam sa buhay ng may buhay. Ikaw pa ang magiging masama dyan. Baka pagtulungan ka kapag nangialam ka. Hayaan mo na yung mga yan. Hindi agad nakasagot si Maveline. Alam niyang may punto ang kanyang ina. Pero napakahirap talagang magpatay mali siya.
Lalo na at mukhang mabait at inosente si Ethan. Kasi kung hindi ito mabuting lalaki, hindi nito tatanggapin ang isang babae na may 4 ng anak. Isang umaga, habang inaayos ni Mavelyn ang tanim niyang mga kamatis, nakita niyang papasok si Ethan sa bakuran ni Jessa. May bitbit na 2 malaking paper bag. "Good morning!" Masigla nitong bati. "I bought breakfast for everyone. I hope you like it. I remember you said you like fried chicken." Tumawa si Jessa. "Thank you, ikaw talaga. You always remember." Tahimik lamang na nagpatuloy si Mavelyn sa pagdidilig. Napabuntong hininga na naman si Mavelyn. Kawawang baniyaga. Kinagabihan, habang isinasara niya ang bintana ng kanyang silid, may narinig siyang pamilyar na tunog ng motorsiklo. "Nandyan na naman si Galo," mahina niyang sabi. "Grabe sila. Kunwari pinsan pero kinakasama naman ni Jessa. Pati mga bata, napakasinungaling na." Lumipas pa ang ilang araw habang naglalakad siya pa uwi mula sa palengke. Nasalubog niya si Ethan. Nakangiti ito at may bitbit na 2 malaking grocery bag. Pagkakita sa kanya ay agad itong ngumiti. "Hello?" Napahinto si Mavelyn. "Hello? You live next door?" Tanong pa nito. "I'm Ethan. It's nice to meet you." Medyo naging hilaw ang ngiti ni Mavelyn. Hindi inaasahan nakakausapin siya ng afam ni Jessa. "Yes, I'm Mavelyn. You too. Welcome to the Philippines." Ngumiti ang lalaki sa kanya. "They're good people. They welcome me. They make me feel at home. I'm very lucky. Jessa has a wonderful family." Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Mavelyn. Ngunit pinilit niyang ngumiti. "I'm glad you feel welcome, but don't trust people easily." Kumunot ang noo nito. Why?" "Wala, I mean, just be careful, especially if you're not in your country." Tumango-tango naman si Ethan. That's it, thank you. I love this place. The people are warm. I hope to stay here many more times." Tumango lamang si Mavelyn. Nadagdagan na naman ang awa para sa banyagang kausap. Magsasalita pa sana siya. Kaya lamang ay natanaw niya si Jessa na papalapit. "Well, have a good day," nasabi na lang niya bago nagpatuloy sa paglalakad. Habang papalayo siya, tila mas lalo siyang nabibigatan. Narinig niya mismo mula kay Ethan ang buong pagtitiwala nito. At yun ang dahilan kung bakit lalo siyang nahihirapang patahimikin ang sariling konsensya. Sinabi ng nanay niya na umiwas na lang. Pero mahirap naman yung gawin lalo na kapag nakikita niya si Ethan. Maagang-maaga pa lamang ay nasa likod na ng bahay si Mavelyn. Katatapos lamang niyang diligan ang mga kamatis at talong. Sunod niyang nilagyan ng pataba ang mga sili at pechay na unti-unti nang lumalago. Habang yumuyuko siya upang alisin ang mga damo sa pagitan ng mga tanim, gumagaan kahit paano ang kanyang isip. Hanggang sa nakarinig siya ng mahinang yabag. Hindi niya agad pinansin. Akala niya ay isa lamang sa mga bata sa kabilang bahay. Ngunit nang tumayo siya, nagkatama ang kanilang mga mata. "Ay, kabayong bundat!" Gulat niyang sabi at muntik nang mapaupo sa lupa. Napangiti si Ethan, nakakunot ang noo habang nangingiti sa reaksyon niya. "Sorry, ginulat mo ako. I mean, you shocked me." Sambit niya rito. Mahina itong tumawa. "I apologize." Nakatayo ito sa kabilang bakod habang nakangiting nakatingin sa kanyang gulayan. Ngumiti si Ethan. "Good morning." Napangiti rin siya bilang paggalang. "Good morning." Lumapit ng kaunti ang banyaga. Ngunit nanatili itong nasa tamang distansya. "What are this?" Sumagot naman si Mavelyn. "My vegetables. I grow them for our food. And sometimes, I sell extra. You want some?" Tumango si Ethan habang sinusuri ang gulayan. Kumilos naman si Mavelyn para kumuha na ng mga pwede nang i-harvest. Kumuha siya ng sitaw, pechay, ilang piraso ng talong at sili. "Here, take this," sambit ni Mavelyn. Napangiti si Ethan at tinanggap yon. "Thank you, Mavelyn. I don't know much about farming. In Australia, my parents have flowers, but vegetables are different. You take good care of them." Napatingin si Mavelyn sa kanyang mga tanim. Nagiinit ang kanyang mga pisngi. Hindi naman dapat ganon. Pero minsan lang kasi may pumuri sa mga simple niyang pananim doon.
Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang lahat ng nalalaman niya. Yun na ba ang pagkakataon? Kung magsasalita siya ngayon, marahil ay malalaman na ni Ethan ang katotohanan. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig. Ethan, be careful. Not everyone tells you the truth. Kumunot ang noo ni Ethan. What? Napalunok si Mavilyn. Naalala ang sinabi ng kanyang ina. Nothing. I hope you enjoy your stay here. Ngumiti si Ethan. I do, thank you. I like your town. It's peaceful. Parang may kumurot sa puso ni Mavilyn. Sa halip na magpaalam, tinalikuran niya na lamang si Ethan. Dumating din ang araw ng pag-alis ni Ethan pabalik ng Australia. Yumakap ito sa 4 na bata. I'll come back soon. Be good, study well. I'll miss all of you. Masayang tumango ang mga bata. We miss you. Come back, bring chocolates. Don't forget us. Tumawa si Ethan. I promise, I call every day. I'll send more gifts and I'll be back. Humigop ng kape si Mavilyn sa may terrace nila. Sobrang malapit talaga si Ethan sa mga bata. Lumapit naman si Jessa. Nagyakap ang mga ito. Parang biglang umasim tuloy ang iniinom niyang kape. Pagkaraan ng ilang minuto ay sumakay na si Ethan sa sasakyan. Habang papalayo ang van, kumakaway pa rin si Ethan sa bintana. Tahimik lamang na pinagmasdan yon ni Mavilyn. Hindi niya alam kung bakit tila mas lalo siyang nalungkot. Sa isip niya, umalis ang isang taong buong pusong nagtitiwala. Makalipas lamang ang 2 araw, napansin niyang bumalik na naman si Galo. Parang walang nagbago. Muli na namang naroon ang motorsiklo nito sa tapat ng bahay. Habang nagdidilig siya isang hapon, narinig niyang malakas na bumukas ang pinto ng katabing bahay. Hanggang kailan ba to? Sigaw ni Galo. Anong hanggang kailan? Sagot ni Jessa. Huwag mo akong gawing timang. Timang ka naman talaga. Kasi hindi mo maibigay sa amin ang pangangailangan namin ng mga anak mo. Kaya nga pumayag na sama-sama at paikutin ang AFAM na yon, hindi ba? Napahinto si Mavilyn. Hindi niya gustong makinig. Ngunit halos sumasapaw na sa buong bakuran ang boses ng mga ito. Saka wala naman ang maitatago. Kahit walang mga tao roon na dumidirekta, alam ng lahat na yon ang intensyon ni Jessa sa foreigner. Tingnan mo nga! Lagi kang nakatutok sa cellphone kahit madaling araw. Sigaw pa ni Galo. Sumagot naman agad si Jessa. Malamang, nandun ang pera. Bakit hindi ko sasagutin? Mag-isip ka nga. Masaya ka rin namang nakikinabang kapag nagpapadala yun. Sa mga sumunod na linggo, halos gabi-gabi na lamang may sigawan sa kabilang bahay. Minsan ay tungkol sa pera, tungkol sa mga bata o tungkol kay Ethan. Nag-aalala kasi si Galo na baka tuluyan ngang pakasalan ni Jessa si Ethan. Alam niyang gumagamit ng utak si Jessa. Kung pakakasalan ito ni Ethan, tutuloy ito at iiwan si Galo. Magiging okay ang buhay nito at ng mga bata. Gayunpaman, naawa pa rin siya kay Ethan. Pinagsisinungalingan lang. Alam na nobya si Jessa pero ito namang si Jessa, sa halip na humiwalay ng tuluyan kay Galo, hindi pa rin ginagawa. Kapag nagkabukingan na talaga, siguradong malaking gulo. Makalipas ang 2 buwan, muli na namang bumalik si Ethan. Napailing na lang si Mavilyn. Bumalik na naman siya, Nay. Saad ni Mavilyn sa kanyang ina. Kung alam ko lang ang account niyan, i-chat ko na lang eh. Napabuntong hininga si Rosalina. Anak, Nay, ang hirap lang hindi mangialam. Kawawa na yung AFAM. Marunong po ako magpakatao, Nay. Kaya kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, sasabihin ko na, hindi ko na kaya. Parang kasama rin tayo sa panloloko kapag hindi natin sinabi. Ngunit bago pa yun magawa ni Mavilyn, mukhang tadhana na ang gagawa ng paraan. Isang malakas na sigaw ang nagpayanig sa katahimikan ng gabi. Jessa! Boses yon ni Ethan. Napapitlag si Mavilyn. Halos mahulog ang tape na hawak niya. Kasunod noon ay isa pang sigaw nito. What is this? Nanlamig ang kanyang katawan. Mabilis siyang tumayo at napalapit sa bintana. Bukas ang pinto ng bahay ni Jessa. Nakita niyang nakatayo si Ethan sa sala. Narinig niyang nanginginig ang boses ni Ethan. You lied to me. You both lied. How long? Tell me the truth. Sumagot agad si Jessa. It's not what you think.
You misunderstood. Listen first. Please, huwag ka munang umalis. Yung nakita mo, wala lang yun. Napasinghap si Mavelyn. Nako, mukhang nahuli yata ni Ethan na may ginagawang kababalaghan sina Jessa at Galo ah. Ramdam niya ang matinding sakit sa boses ng banyaga. I trusted you. I trusted everyone. You said he was your cousin. But you two are kissing. I saw both of you in my own eyes. Tahimik lamang siyang nakatayo sa likod ng kortina. Ayaw niyang makialam, ngunit hindi rin niya magawang isara ang bintana. Maya-maya ay dumating ang ilan sa mga kamag-anak ni Galo. Isa-isang pumasok ang mga ito sa bahay. Sa halip na humupa ang gulo, mas lalo lamang yung lumakas. Pinagtulungan na si Ethan. Huling-huli na nga, magsisinungaling pa. Mahigit 1 oras na nagpatuloy ang pagtatalo ni Ethan sa mga tiyahin ni Galo na mukhang pera rin. May mga sandaling sabay-sabay nang nagsasalita ang lahat. Lumabas si Rosalina sa kanyang silid. Anak, huminga ng malalim si Mavelyn. Sa tingin ko po, nalaman na niya. Nahuli po na naghahalikan sina Galo at Jessa. Bandang hating gabi, biglang bumukas ang pintuan ng katabing bahay. Lumabas si Ethan. May dala lamang itong maliit na backpack at isang maleta. Wala na ang ngiti nitong lagi niyang nakikita. Sa likuran niya ay naroon sina Jessa at ilan sa mga kamag-anak ni Galo. Ethan, please, come back. Let's talk. We can fix this. Hindi huminto si Ethan. Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Habang papalayo, nakita ni Mavelyn na bahagyang yumuko ang ulo nito. Naramdaman niyang may kumurot sa kanyang puso. Ilang buwan niyang nakita ang lalaking yon na palaging nakangiti. Ngayon parang nawala ang lahat ng liwanag sa kanyang mukha. Kawawa talaga siya, Nay. Hayaan mo na, saad ng kanyang ina. Napakagat naman ng labi si Mavelyn. Pero wala siyang kakilala rito, Nay. Gabi na ho. Napahigpit ang hawak niya sa kortina. Muli niyang sinilip ang kalsada. Wala nang kasunod si Ethan. Mag-isa lamang ito. Hindi na niya kayang baliwalain ang nakikita. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Anak, gulat na tawag ni Rosalina. Susundan ko lang po siya. Hindi ko po siya kayang pabayaang maglakad ng mag-isa. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Nakita niyang nasa may kanto na ito. Ethan! Paglingon nito ay bahagya itong nagulat. Mavelyn! Lumapit siya ng kaunti. Napansin niyang namumula pa rin ang mga mata nito. Mukhang matagal itong umiyak. Tahimik silang nagkatitigan sa loob ng ilang segundo bago siya muling nagsalita. It's late. You have hotel? Umiling si Ethan. No, I didn't book one. I wasn't planning to leave tonight. I don't know where to go. Napatingin siya sa madilim na kalsada. Wala nang bumabiyaheng tricycle sa baryo nila kapag ganoong oras. You can't travel tonight. There's no tricycle here. Nakita niya sa mga mata ng binata na parang wala na itong ibang magawa. Maybe I'll sit somewhere until morning. Mas lalong nanikip ang dibdib ni Mavelyn. Hindi niya maaatim ang ganoong sitwasyon. You can stay in our house. Saglit na natigilan si Ethan. What? You can rest. Tomorrow you decide what to do. Just stay for tonight. You look tired and weak. Nanlaki ang mga mata ng banyaga. I can't. I don't want to trouble you. I'll be okay. Tumango si Mavelyn, ngunit hindi umatras. No trouble. My mother, she agrees. Kahit alam niyang hindi. Mukhang pagtatalunan pa nila yon, pero bahala na. Tutulungan niyang afam na nasa harap niya. Nasa Pilipinas ito, naloko pa, kaya mas lalo niyang dapat tulungan. Tahimik na yumuko si Ethan. Parang nahihiya itong tanggapin ang alok niya. Gayunpaman, kinuha niya na ang maleta nito at hinila. Hindi naman pumayag si Ethan, kaya ito na ulit ang naghila. Thank you, Mavelyn, saad ni Ethan. Tipid siyang ngumiti. No problem. Nang makapasok sa bahay, nakita niyang napailing ang kanyang ina. Gayunpaman, wala na itong magagawa. Mukhang naawa rin naman si Rosalina kay Ethan. Nakakain ka na ba? Tanong ni Rosalina at pumuntang kusina. Nay, hindi pa nakakaintindi ng Tagalog, saad ni Mavelyn at lumingon kay Ethan.
My mother will prepare the table. I know it's late but you should eat. Pumasok siya sa kusina para tulungan ang kanyang ina. Binuksan niyang rice cooker. May natira pa silang kanin. Nagprito siya ng itlog. Nag-init ng tinolang manok na niluto pa ng kanyang ina kanina. Hanggang kailan yan dito? Tanong ni Rosalina. Kapag nalaman ni Jessa na nandito yan, manggugulo yun. Hayaan niyo na po yung si Jessa, Nay. Saglit lang naman po si Ethan dito. Tulungan po natin. Kawawa naman. Huminga ng malalim si Rosalina. Ano pa nga bang magagawa ko? Mahina na lang tumawa si Mavilyn. Matapos kumain ay inalok niya ito ng mainit na tsaa. Nagpasalamat muli ang lalaki. Tahimik siyang naupo sa sala. Ang nanay niya naman, tinuloy na ang tulog. I believe everything, panimula ni Ethan. I trusted everyone. I thought I found my family. I met Jessa online. She told me about her struggles. She said she wanted a better life for herself and for her kids. I want to help. Napababa ng tingin si Mavilyn. Ramdam niya ang sincerity sa bawat salita nito. I work every overtime. I skip holidays. I rarely bought anything for myself when I was in Australia. Bahagyang nanginginig ang boses nito. I wanted to build a future. I thought we were saving together. That every sacrifice was worth it. Napahigpit ang hawak ni Mavilyn sa tasa ng tsaa. Kita niya naman yon. Hindi naman sobrang yaman si Ethan. Kung itrato lang ni Jessa, akala mo naman ay milyonaryo. I'm not rich. Mahinang dugtong ni Ethan. I work in Melbourne. I'm just a simple electrician. I also work part-time jobs just to save money. I just wanted a family. Parang may humarang sa lalamunan ni Mavilyn. Sa baryo nila, maraming nag-aakalang mayaman ang banyaga, na para bang walang katapusan ang perang hawak nito. Tumayo na si Mavilyn. I prepared my room. You can sleep there. It's small but clean and I will just sleep beside my mother. Tumayo rin si Ethan. Thank you. I didn't know how to repay your kindness. Huwag na, di na kailangan. Napakamot siya sa ulo. Nauubusan na ng English kay Ethan. You know what? Just rest. Tahimik niyang dinala ang banyaga sa maliit niyang silid. Medyo nahiya pa siya kasi pink na pink talaga ang loob ng kwarto niya. Sobrang maayos at sobrang babae ang amoy. Mahilig kasi siya sa mga cute na bagay. Kung may luho siya, yun ay dapat maganda at cute ang itsura ng kwarto niya. Maagang nagising si Mavilyn kinabukasan. Sa kusina ay nadatnan niyang nagluluto na si Rosalina ng almusal. Mabuti at gising ka na, saad ng kanyang ina. May malakas na katok sa kanilang pinto. Kasunod noon ay boses ni Jessa. Hoy! Mavilyn, lumabas ka! Lumabas ka! Lumapit siya sa pinto. Nasa labas si Jessa, kasama pa ang dalawa nitong kamag-anak. Namumula ang mukha nito sa galit. Nandyan ba si Ethan? May nagsabi sa akin na nakitang pumasok dyan si Ethan kagabi. Mahinahon siyang sumagot. Oo, tulog pa. Ang aga-aga, nagwawala ka. Kakausapin ko siya, giit ni Jessa. Pagod yung tao. Ano kung ano-ano na naman ang sasabihin mo? Humakbang palapit si Jessa. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Boyfriend ko yan. Hinarangan ni Mavilyn ang pinto. Pero bahay namin to at hindi kita papapasukin. Umayos-ayos ka hanggang nakakapagtimpi pa ako. Hindi ka na naawa. Wala na siyang perang maibibigay. Huwag niyo na siyang guluhin. Tumawa naman nang may pangungutya si Jessa. Aba, sinasabi ko na nga ba? Inggitera ka eh. Huwag kang magmalinis. Matagal ka nang nakatingin sa kanya. Ngayong wala na siya sa akin, aahasin mo naman. Napailing na lang si Mavilyn. Hindi niya akalaing aabot sa ganoong paratang. Ayaw niyang makipagsigawan. Kung ipipilit mong pumasok dito, ipapabarangay kita. Bahay namin to, hindi kita pinapapasok. May karapatan akong protektahan ng mga taong nasa loob at ayokong gumawa ka ng gulo rito. Seryosong sabi ni Mavilyn. Bago pa muling makapagsalita si Jessa, bumukas ang pintuan ng bahay. Lumabas si Ethan na kagigising lang. Pero mukhang galit na agad nang makita si Jessa. Ethan! Sigaw ni Jessa. Please, listen to me. Give me one chance. I can explain. Marahang hinawakan ni Ethan ang braso niya at itinabi siya. I'm sorry for the trouble.
Napabuntong hininga si Mavilyn. It's okay. Talk to her if you want. Bahagya siyang lumayo. Pero tanaw niya pa rin ang mga itong nag-uusap. Napailing na lang siya. Pagod na si Ethan. Ginugulo pa rin nang walang hiyang si Jessa. Narinig niyang muli ang boses ni Ethan. You lied. You lied about everything. I trusted you. Bakas ang desperasyon sa mukha ni Jessa. Sorry na nga kasi. Yung nakita mo sa amin ni Galo, mistake lang yon. I still love you. Please, believe me. Napailing si Ethan. No, you're a liar. You took my money. You planned everything. Bahagyang lumapit si Jessa. Hindi kami kasal ni Galo. Hihiwalayin ko na lang kung gusto mo. I can still marry you. I'll go to Australia. We can start again. I'll change. Nanatili pa rin ang galit ni Ethan. No, you don't love me. You love what I could give. You never loved me. Stop this. Don't bother me or Mavilyn anymore. They were kind and helped me. Pagkasabi nun ay tumalikod na ito. Hindi na nito muling nilingon si Jessa. Walang nagawa si Jessa kundi umalis sa tapat ng bahay niya. Pati mga kamag-anak ni Galo mukhang titigil na dahil naramdaman na wala na talagang mapapala kay Ethan. Pagkasara ng pinto, bumalik ang katahimikan. Nakita ni Mavilyn na nanginginig ang mga kamay ni Ethan. Mahina siyang nagsalita. Come here, let's eat. Tahimik lamang itong tumango. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa bayan. Nag-withdraw siya ng malaking pera. Ipon niya yon pero ipapahiram niya kay Ethan para makauwi na. Narinig niya itong tumatawag sa kamag-anak nito sa Melbourne. Humihingi ng tulong. Naawa naman siya kasi kailangan pa nitong maghintay. Inabutan niya si Ethan ng sobre pagka-uwi. Nagtaka naman ito. Oh, what's this? Money. Sagot ni Mavilyn habang kumakain ng nakakamay at nakataas pa ang paa. I will let you borrow my money. Suminghap si Ethan. Mavilyn. Ngumiti lang si Mavilyn. You need a ticket. You need to go home. I can save again. Umiling si Ethan. I can't take your savings. It's too much. I'll find another way. Mahina siyang tumawa. I saved that for my burial plan. Hindi pa naman ako mamamatay kaya ipapahiram ko muna. Just give it back to me when you have money na. Biglang namuo ang luha sa mga mata ni Ethan. Bahagya siyang natawa sa reaksyon nito. Dinagdagan niya pa ng pagkain ng plato nito. Mas gusto niyang kumain si Ethan kaysa ang umiyak sa harap niya. I'll return everything. Every cent, I promise. I'll send it. Mahina siyang tumango. I know, I trust you. Kain ng marami, Ethan. Mag-aasikaso ka pa sa pag-uwi mo. Nag-asikaso na nga si Ethan sa pag-uwi nito. Hinatid niya na rin sa airport para hindi maligaw at makauwi ng maayos. Baka maloko pa sa daan at magkulang ang dalang pera. Thank you. You gave me shelter. You reminded me there are still good people. Nakangiting sambit ni Ethan. Bago pa man siya makasagot, bigla siyang niyakap ni Ethan ng mahigpit at taus-puso. Nagulat si Mavilyn, naniga siya sa kinatatayuan. Hindi siya sanay sa ganoong pagpapakita ng damdamin mula sa isang taong hindi niya gaanong kilala. Makalipas ang ilang segundo ay marahan din niyang tinapik ang likod nito bilang tugon. Pagkakalas nila, bahagyang ngumiti si Ethan. I'll never forget you. And someday, I hope we meet again. Tahimik lamang nangumiti si Mavilyn. Have a safe trip. Hindi niya alam kung magkikita pa silang muli. Pero kahit paano, masaya siya na nakilala niya ito at natulungan. 3 linggo ang lumipas mula nang umalis si Ethan pabalik ng Australia. Unti-unti ring bumalik sa dati ang tahimik na takbo ng buhay ni Mavilyn. Yun nga lang, ang daming ang parinig ni Jessa sa kabila. Hinahayaan niya na lang. Ganon naman talaga ito simula nang makilala niya. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga bagong order sa sala, tumunog ang kanyang cellphone. May bagong mensahe mula kay Ethan Walker. Hi Mavilyn, I arrived safely in Australia. Sorry if I didn't message you immediately. I'm very busy. Thank you again for everything. I hope you and your mother are doing well. Have a nice day. Napangiti siya ng hindi namamalayan. Agad siyang nag-reply. It's okay. I'm happy you arrived safely. Take care always. My mother says hello. Halos 5 minuto lamang ang lumipas ay nag-reply agad si Ethan. Please thank her for me. I'm already back at work.
I'll send you money as soon as possible. I haven't forgotten my promise. Napailing si Mavelyn at ibinaba na lang ang cellphone. Alam niya namang magbabayad ito. Kahit ilang linggo itong hindi nakipag-communicate sa kanya, may tiwala pa rin siya na magbabayad si Ethan. Lumipas pa ang ilang araw. Paminsan-minsan ay may natatanggap siyang mensahe mula kay Ethan. Simple lamang ang mga yon. Minsan lang din siya mag-reply. Hindi naman kasi siya mababad sa cellphone. Marami siyang ginagawa, kaya saka lamang siya nagre-reply kapag mayroon siyang oras. Ganon din naman si Ethan. Isang umaga, habang naglalagay siya ng label sa mga parcel, muling tumunog ang kanyang cellphone. Napakunot noo siya nang gustong makipag-video call ni Ethan. Sandali siyang nagdalawang isip pero sinagot niya pa rin. Lumitaw ang nakangiting mukha ng banyaga. Good morning! Napangiti rin siya sa energy nito. Good morning! I hope I'm not disturbing you. Napatingin siya sa kanyang mga ginagawa bago sa kanyang ina na tahimik na nakikinig. No, hindi naman. I'm working but I can still talk. Habang nagbabalot siya ng mga order, tahimik lamang na nanonood si Ethan. Paminsan-minsan ay nagtatanong ito. What are you packing? A customer order. I sell household things and any products I feel like customers will buy. I also sell vegetables sometimes. I go around our village to sell vegetables. It's like exercise for me and my nanay. Napangiti si Ethan. That's amazing. Hindi niya namalayan. Halos isang oras na pala silang magkausap. Makalipas ang 2 linggo, nag-send naman si Ethan ng screenshot ng bank transfer. Nakapagbayad na ito sa wakas. Nabayaran man siya, unti-unting humaba ang kanilang mga usapan. Hindi na lamang tungkol sa pera. Naging tungkol na yon sa pang-araw-araw nilang buhay. Isang umaga, habang nagdidilig siya ng mga sili, muling tumawag si Ethan. Nakasandal ito sa likod ng sasakyan habang nagpapahinga sa trabaho. What are you doing? I'm watering vegetables. Tinapat niya ang kamera sa mga gulay niya. Wow, you're really good at plants. Halos araw-araw na silang nag-uusap. Minsan umaga, gabi, o kapag may libreng oras lamang. Habang nagluluto siya, nagtatanim, nag-aayos ng orders, kasama na niya sa video call si Ethan. You're always busy, nakangiting sabi ni Ethan. You're so hardworking. Napangiti rin siya. I like working. I feel tired if I don't work. And I admire you for that. Malumanay na sabi ni Ethan na medyo inaantok na. Tahimik siyang umiti. Kahit pagod sa trabaho at inaantok na, gusto pa rin makipag-video call sa kanya. Nang makita niya itong pikit na at nakatulog, mahina na lamang siyang tumawa. Hinulugan na naman ako. Mahina niyang bulong at pinatay na lang ang tawag. Kayo na ba ni Ethan? Tanong ng kanyang ina. Suminghap siya sa tanong na yon. Hindi, Nay. Nasisihan lang kaming mag-usap. Nakakatuwa siyang kausap, Nay. Asus! Nay, wag niyo po akong asarin. Sambit ni Mavelyn. Tumawa naman ito. Wala naman akong sinasabi. Basta kapag nagbago ang isip mo at mag-aasawa ka na, abay sabihan mo ko, Napailing na lang si Mavelyn. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalo niyang nakilala ang tunay na Ethan. Masayahin pala ito. Mahilig magkwento kahit naririndi na siya sa mga Ingles nito. Mahilig din mangulit. Kapag may nakita itong kakaibang ibon o kahit anong bagay sa Australia, agad nitong ipinapakita. Mga random na usapan na nauuwi sa malalim na damdamin para sa kanilang dalawa. Halos naging bahagi na ng araw ni Mavelyn ang isang bagay na dati ay hindi niya man lang naiisip. Ang hintayin ng oras ng uwian ni Ethan. Dahil sa pagkakaiba ng oras sa Australia at Pilipinas, kadalasan ay gabi sa kanila kapag katatapos lamang ng trabaho ni Ethan. Kaya pagkatapos niyang maihanda ang hapunan ng kanyang ina, mahugasan ang mga pinagkainan at maayos ang mga order para sa susunod na araw, saka pa lamang tutunog ang kanyang cellphone. At gaya ng nakagawian nila, video call ang naging kanilang libangan. Nakangiti niyang sinagot ang tawag. Agad na lumitaw ang mukha ni Ethan. Medyo magulo ang buhok nito. Hi, Mavelyn. Did I wake you up? No, I'm waiting. I'm still awake. Napakagat siya sa labi. Muntik na niyang masabing hinihintay niya ang tawag nito. Napansin ni Ethan ang kanyang pag-aatubili at malawak na napangiti. Were you waiting for me?
Napairap naman si Mavelyn. No, you look so happy. It's annoying. You're teasing me. Malakas na tumawa si Ethan. I miss talking to you. Habang nag-uusap sila, biglang tumayo si Ethan. I'll show you something. Bit-bit ang cellphone, naglakad ito palabas ng bahay. Unti-unting lumitaw sa screen ang isang maliit ngunit maayos na tahanan. Simple lamang, may puting bakod at napakalawak na damuhan sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Mavelyn. Wow, that's your house? It's beautiful. Thank you. It's not fancy, but I work hard for this home. Unti-unti nitong inikot ang kamera. This is my backyard. Napanganga siya. Napakalawak ng bakuran. Halos doble pa yata yon ng buong lote nila sa probinsya. That's so big. I know, but it's empty. Bahagya siyang natawa. So, bumalik sa mukha ni Ethan ang kamera. Nakanguso ito at napakamot sa sentido. I think it needs vegetables. Mas lalo siyang natawa. Mukhang may afam na nagpaparinig sa kanya. I can imagine vegetables here and a very hardworking gardener. Napailing na lang si Mavelyn. I'm in the Philippines. Napakagatlabi naman ito. I know, but you can come here and plant everything. Napailing siya habang natatawa. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinabi nito. Halata namang may nararamdaman na sila sa isa't isa. Nagpapakiramdaman lang kung sino ang unang aamin. May pilyo na naman itong ngiti. I have an idea. Marry an Australian so it's easier to come here. Saglit siyang natigilan. Alam niyang biro yun. Pero alam din niyang may ibang kahulugan ang sinabi nito. Bahagyang kumabog ang kanyang dibdib. Pinili niyang sakyan ang biro nito. Really? Then introduce me to your Australian friends. I want pogi. You know what pogi means, right? Nawala ang ngiti sa mukha ni Ethan. Bahagya pa itong napasimangot. My friends, they're all ugly. Hell no. I'm the only pogi here. Napailing siya habang natatawa. Wala siyang ibang ginawa kundi asarin ng asarin si Ethan. Basagin ang mga joke nito na may ibig sabihin. Kinabukasan, habang nagdidilig ng halaman, muling tumawag si Ethan. Kung saan-saan na naman napunta ang usapan nila. I want to learn Tagalog. Napatawa si Mavelyn. Why? So I can speak better and I can impress someone. Bahagya siyang natawa. Okay, say maganda. It means beautiful. Maganda? Sambit ni Ethan. Did I say it right? What else? Mabait, that means kind. You, mabait ka. Napangiti si Ethan. You too. Mabait ka, maganda ka. Nag-init ang mga pisngi ni Mavelyn. Nalunod na sa tubig ang dinidiligan niya. 30 anyos na siya pero para siyang teenager na kinikilig doon. How about I like you? Muling tanong ni Ethan. Napasinghap siya. Napatawa na lamang. Alam niya ang mga ginagawa nito, pero siya rin naman, pinapatulan niya. Gusto kita. Mabagal nitong inulit. Gusto kita? Umiwa siya ng tingin. Akala niya kapag afam ay hindi masyadong sweet. Bakit itong afam na kausap niya ay ang daming naiisip? How about I love you? Tanong pa ni Ethan. Napahinto si Mavelyn. Ethan, namungay ang mga mata nito at yumakap sa unan. I am learning. Please. Huminga siya ng malalim bago ito sinagot. Mahal kita. Mabagal nitong inulit. Mahal din kita, Mavelyn. Ilang segundo silang hindi nagsalita. Pakiramdam niya, bago pa ito magtanong, na-search na nito ang ibig sabihin. Perpekto at parang alam na ang sasabihin sa kanya. Napailing na lang siya at bahagyang natawa sa mga diskarte ni Ethan. Harot mo? Saad na lang ni Mavelyn. What's the meaning of that? Napatawa siya ng malakas. Harot, malandi. It means you're a flirt. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. I think that's okay. I'm harot only with you. Nang matapos ang tawag, hindi pa rin mawala ang ngiti sa kanyang labi. Isang hapon, habang nagbabalat siya ng bawang sa kusina, tahimik siyang pinagmamasdan ni Rosalina. Hanggang sa napangiti na lang ang kanyang ina. Anak, mas madalas kang ngumiti ngayon. Si Ethan ba ang dahilan yan?
Hindi na siya nakatanggi. Magkaibigan lang po kami. Huwag na po kayong mag-isip ng kung ano. Magkalayo kami. Nasa Australia siya. Wala namang patutunguhan. Mahinang tumawa si Rosalina. Anak, huwag mong unahan ng bukas. Tadhana na ang naglalapit sa'yo ng kaligayahan. Hindi ka na nga lumalabas ng bahay pero may dumating na hindi mo inaasahan. Kaya huwag mo nang iwasan. Matagal kang hindi naghanap ng pag-ibig, iwas na iwas ka. Pero may dumating pa rin. Huwag mo nang labanan yan. Mag-asawa ka na. Mukhang mabait at mapagkakatiwalaan naman niyang si Ethan. Hindi niya hinanap ang pag-ibig. Hindi niya pinangarap mag-asawa. Ngunit habang iniisip niya ang pilyong ngiti ni Ethan, hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung tama bang magbago ang mga plano niya sa buhay. Isang Biyernes ng umaga, abala si Mavelyn sa pag-aayos ng mga parcel. Tumunog ang kanyang cellphone. Napangiti siya at agad na sinagot ang tawag ni Ethan. Good morning, Ethan. Good morning. You look busy. Tumango si Mavelyn. Kaunti lang naman. I have many orders. Tahimik itong ngumiti. May kakaiba sa ekspresyon ni Ethan. Agad tuloy siyang nagduda. Why are you smiling like that? Lalo pang napangiti ang binata. You'll find out soon. For now, I can tell you. It's a surprise. Mas lalo siyang nagtaka. Ngunit wala na siyang napala kahit pa ulit-ulit siyang nagtanong. Ilang araw ang lumipas, hindi na muling tumawag si Ethan. Hindi ito nag-o-online. Hindi niya tuloy maiwasang kabahan. Baka may nangyaring masama rito. Biglang may humintong tricycle sa tapat ng kanilang bahay. Hindi niya yon agad pinansin, ngunit nang bumaba ang pasahero, natigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ethan? Ngumiti ito at kumaway. Surprise! Napasinghap siya at agad na lumapit dito. What are you doing here? I told you, it's a surprise. Hindi siya makapaniwala. You didn't tell me. Napailing siya habang natatawa at halos maiyak sa gulat. Halos hindi siya makahinga ng yakapin ng mahigpit ni Ethan. I really missed you. Bulong pa nito. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Masaya si Mavelyn, kinikilig, nahihiya at naguguluhan. Lahat yon ay sabay-sabay sa dibdib niya at para na siyang sasabog. Lumabas si Rosalina. Pagkakita kay Ethan ay agad itong napangiti. Ethan! Hello, Nay! Nakangiting bati ni Ethan at nagmano. I missed both of you. Tumawa ang matanda. Wala akong maintindihan sa sinasabi niyan, anak. Pero nag-message sa akin at pinapatranslate ko na lang kay Nena. Sabi niya pupunta raw siya rito para sorpresahin ka. Umawang ang kanyang bibig. Hindi siya makapaniwalang na itago yon ni Rosalina sa kanya. Pinapasok niya na si Ethan sa bahay. Napalingon siya sa kabila. Walang tao ng araw na yon sa bahay na yon. Mukhang nagbakasyon ang buong pamilya. Siguro naman hindi na magiging big deal. Si Jessa naman ang may kasalanan. Bukod doon, taon na rin ang lumipas. Dapat pa nga ang mga ito ang mahiya kay Ethan. Pero mukhang wala talagang ininipis pa ang kapal ng mukha ni Jessa. Kasi nang makauwi si Jessa kasama ang pamilya nito, sumugod agad ito sa kanila na para bang sila pa ang may atraso dito. Hoy, malanding matanda! Mavelyn! Bulalas nito. Tumaas ang isa niyang kilay. Ano yon? Wala si Ethan ng sandaling yon. Sumama kasi ito sa kanyang ina at kapatid na maglako ng mga gulay. Hinayaan niya na lang na makapaglibot sa baryo. Natutuwa rin kasi ito sa mga nakikita at kasama ang kanyang ina. Huwag ka nang magkunwari. Ano yung nabalitaan ko? Nandito si Ethan? Pumunta siya rito sa Pilipinas. Bakit sa'yo tumuloy? Malamang, kasi ako ang sadya. Napairap si Mavelyn. Anong gusto mo? Sa'yo dumiretso. Galit na galit si Jessa. Inagaw mo? Ang tanda-tanda mo na. Pinatulan niya na ang kagaspangan ng ugali nito. Anong matanda? Magkasing edad lang kami. Bagay na bagay nga kami ni Ethan. Walang hiya ka. Ako ang nagbungkal. Ikaw ang umani. Walang hiya ka rin. Padabog niyang binitiwan ang kanyang pandilig. Alam mo, nagtitimpi lang ako sa'yo kasi mas bata ka. At sa ating dalawa, may pinag-aralan ako at kaya kong magpasensya. Pero nakakawalang respeto yung ugali mong tinamaan ka ng magaling. Anong nagbungkal? Anong tingin mo?
Ginto si Ethan? Saka hindi ka pa ba umani? Hinuthutan nyo na ng pera yung tao. Pasalamat kayo at hindi kayo dinimanda. Pasalamat ka't naawa pa yun sa mga anak mo na mawawalan ng ina kapag dinimanda ka. Ingrata. Yun ang unang beses sa buong buhay niya na nakipag-away si Mavelyn. Hanggat maaari, pinipili niyang maging payapa ang lahat. Pero simula nang makilala niya si Jessa, hindi na talaga naging payapa ang buhay niya. Nagpatuloy si Jessa sa mga salita nito na wala namang sense. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo makikilala si Ethan. Inagaw mo eh. Kung hindi ka nakialam, hindi siya mawawala sa akin. Tuwang-tuwa ka ngayon. Sa wakas nakadali ka ng afam. Kating-kati ka masyado kasi tuyot ka na. Sobrang inggit mo sa akin. Inagaw mo si Ethan. Diretso siyang tumingin kay Jessa. Jessa, hindi ako kailanman nainggit sa'yo. Anong kaiinggitan ko? Pwede bang kahit minsan pakigamit ng utak mo? Kung anong meron sa amin ni Ethan ngayon, wala ka na ron. And for your information, mas tuyot ka. Mas fresh pang mga gulay ko kaysa sayo. Sa sandaling yon, natanaw niya si Ethan na nagmamadali kasama ang kanyang ina. Hawak nito ang basket ni Rosalina at may isang buong buko pa sa kamay. Nang makitang ginugulo siya ni Jessa, agad na itong lumapit. Huminto si Ethan sa tabi ni Mavelyn at mariing tumingin kay Jessa. Leave her alone! Pero ayaw paawat ni Jessa. Ethan, she stole you from me! Napailing ito. You know, you lost me when you lied, cheated, and used me. You should be thankful. I didn't report you, Jessa. I didn't file charges. Don't wait for me to do that. Namutla si Jessa. Hinawakan ni Ethan ang kamay niya. So, don't blame the only person who showed me kindness when everyone else abandoned me. Napatingin si Mavelyn kay Ethan. Hindi niya inaasahang ipagtatanggol siya nito ng ganoon. Naiinis na umalis si Jessa at padabog na pumasok sa bahay nito. Napatingin sila ni Ethan sa mga anak ni Jessa. Nakatingin ang mga ito sa kanila. Gayunpaman, napailing na lang si Ethan at tinalikuran ang mga batang nasulsulan din na magsinungaling dito. Matapos ang lahat, napabuntong hininga si Mavelyn. I'm sorry you had to experience that again. Umiling ito. No, I am the one who is causing you trouble. I apologize. Alam ni Mavelyn na kahit paano, napalapit ito sa mga bata. Gayunpaman, naubos na lang din talaga si Ethan at ayaw na sa mga taong nanggamit dito. Matapos ang ginawa ni Jessa, tila pareho nilang napagkasunduan na huwag nang bigyan ng puwang ang mga chismis. Hindi na rin naman sila ginugulo ng babae. Madalas ay nakakasalubong pa rin nila. Ngunit iniiwasan na lamang nito ang kanilang tingin. Dapat lang na mahiya si Jessa sa mga pinaggagawa nito. Maging si Galo na umuuwi lang kapag weekends, hindi rin makatingin sa kanila ng diretso. Isang Sabado ng umaga, naisipan nilang mag-date. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong. Si Mavelyn naman ay sinuot ang puti niyang dress. You look beautiful. Nakangiting puri ni Ethan. Bahagya siyang nahiya. I'm just wearing a simple dress. Lumabas din si Rosalina. Mag-iingat kayo sa date ninyo. Apo nay, dala na lang po kami ng pasalubong. Habang naglalakad papunta sa kanto sa paradahan ng tricycle, biglang nagsalita si Ethan. I want to take you to a fancy restaurant. Napatingin siya rito. Wag na. Simple dates are enough. Nagtaka ito. But I want to spoil you. Huwag kang masyadong gumastos. Hindi ako masaya kapag malaki ang ginagastos mo. Nauubusan na ako ng Ingles. Mahinang tumawa si Ethan. I should learn your language. I want to understand you. Natawa na lang din si Mavelyn. What I mean is, I'll be happier if we do simple dates. I feel it's more intimate than eating in a fancy restaurant. Sa halip na sa mamahaling restaurant, nauwi sila sa isang maliit na resto malapit sa plaza. Nag-order sila ng tapsilog, lumpiang sariwa at malamig na buko juice. Napansin ni Ethan ang paligid. Maraming pamilya, mga batang naglalaro at matatandang nagkukwentuhan. Napangiti na lang ito. I like this. It feels real and peaceful. And the food is good. Napangiti si Mavelyn. I told you, you don't need expensive places. Matapos kumain ay naglakad lang sila sa plaza. Kahit simple lang ang lugar nila, marami namang magagandang tanawin doon. Biglang huminto si Ethan nang may makitang nagtitinda ng ice cream.
Do you want ice cream? Napangiti siya. Okay. Bumili sila ng tig-iisang sorbetes. Habang kumakain ay nagtatawanan lang sila. Napakasimple ng araw na yon, pero sobrang saya nila pareho. Pagsapit ng dapit hapon, naupo sila sa may seaside. Tahimik nilang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Biglang nagsalita si Ethan. Maveline, come closer. Usal ng binata. Napakunot noo siya ngunit bahagya pa ring lumapit. Marahang hinawakan ni Ethan ng kanyang kamay. Hindi niya naman binawi at napangiti lang. Tumingin ito sa kanyang mga mata. I wanted to do this for a long time. Marahang inilapit ni Ethan ang kanyang mukha. Huminto muna ito, binigyan siya ng pagkakataon na umatras. Ngunit hindi umatras si Maveline. Sa halip ay marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At sa pagkakataong yon, nagtagpo ang kanilang mga labi. Napakalambot, napakabanayad at punong-puno ng paggalang. Paglayo nila sa isa't isa, napangiti si Maveline. Hindi niya napigilang matawa ng mahina dahil sa hiya. In my language, masaya means happy. Masaya ako, Ethan. Masayang masaya. Ngumiti si Ethan at sinapo ang mukha niya. Me too. I've been waiting to kiss you. I didn't want to rush you. Masaya ako. Humalakhak si Maveline nang mahigpit siyang yakapin ni Ethan. Lalong lumalim ang paghanga niya rito. Hindi niya alam kung paano magmahal ang ibang lahi. Pero sa pinapakita nito, alam niyang totoo at sincere ang lahat ng yon. Simula noon, naging sila na nga. Kahit sila na, sobrang marespeto pa rin ito sa kulturang mayroon siya. Alam nitong kasama sa respeto ang pagpapaalam sa mga magulang, kaya formal itong nagpaalam. Nay, I love your daughter. I love her with all my heart. Sambit ni Ethan sa kanyang ina. I want to marry her. I know I came from far away, but my intentions are sincere. May I have your blessing? Natahimik ang buong sala. Napatingin si Maveline sa kanyang ina na nakanganga. Anak, wala akong gaanong maintindihan. Mary lang ang naintindihan ko. Pakakasalan ka ba nitong kanuna ito? Mahina siyang natawa. Opo na, pakakasalan. Nang hihingi ng blessing. Abay, oo naman. Alam mo namang atat na akong mag-asawa ka. Okay naman itong si Ethan kahit bukas ka na magpakasal, anak. Sambit ni Rosalina. Napatingin si Ethan at kinakabahan. What did she say? Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Ethan. She said, let's get married. Napangiti ng malawak ang boyfriend niya at agad na yumakap kay Rosalina. Thank you, Nay. I promise I'll protect her. I love her every day. Napahawak si Maveline sa bibig habang natatawa. Pati nanay niya, nagugulat na lang na basta na lang nangyayakap ng ganon si Ethan. Isang umaga, abala sila sa pag-harvest ng pechay. Pakanta-kanta pa siya habang nagbubunot ng mga pechay. Nakasunod lamang naman sa kanya si Ethan, dalang bilao, humahalakhak sa mga kanta niya sa umaga. Mamaya maglalako ako. Come with me, okay? Sambit niya kay Ethan. Kaya lang hindi sumasagot si Ethan. Wala na pala sa tabi niya ang kanyang boyfriend. Yakap ang mga pechay, lumingon siya rito. Pero nabitiwan niya ang dala nang makitang nakaluhod si Ethan. Ethan, anong ginagawa mo? Gulat niyang tanong. Kinuha nito ang isang maliit na kahon. Binuksan yon at sa loob ay isang simpleng singsing. Maveline Reyes, you changed my life. You taught me what real love is. Will you marry me? Hindi niya napigilang maiyak. Hindi niya inakalang darating ang araw na yon. 31 years old na siya. Matagal na niyang tinanggap na baka hindi na siya ikasal. Ngunit ngayon, naroon ang lalaking nagmamahal sa kanya ng buong puso. Ngumiti siya habang tumutulo ang luha. Yes, I will marry you. Sinuot nito ang singsing sa kanya. Agad siyang niyakap ni Ethan nang tumayo ito. Ngunit dumating din ang araw ng pag-uwi ni Ethan. Kailangan itong bumalik sa Australia. May trabaho itong kailangan balikan. At kailangan na rin nilang asikasuhin ang mga dokumento upang makasunod si Maveline. Sa airport, hindi mapigilan ni Ethan ang pag-iyak. Ayaw nitong bumitaw sa kanyang kamay. I don't want to leave you. Mahina siyang ngumiti kahit naiiyak na rin. You have to. I know, but I already miss you.
Napatawa si Mavilyn. Panay ang punas niya sa mga luha ng kanyang mapapangasawa. Napakaiyakin talaga. Tinapik niya ang pisngi nito. We'll see each other again. Ilang sandali pa ay kailangan na nitong sumakay. Humakbang si Ethan pagkatapos ay biglang bumalik at muli siyang hinalikan. Napatawa si Mavilyn. Ethan, one more kiss. Napailing siya. Sige na. Muli niya itong hinalikan. Pagkatapos ay muling lumakad ang nobyo niya. Makalipas ang ilang hakbang, bumalik na naman ito at binigyan na naman siya ng isang halik. Hindi na napigilan ni Mavilyn ang pagtawa. Ethan, I really don't want to go. Nang hihina niyang hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Listen to me. We'll process the papers. You will go back to Australia. I'll follow you. Then, we'll get married. You don't have to worry. Everything will be okay. Tahimik na tumango si Ethan. Sa pagkakataong yon ay tuluyan ang naglakad ang kanyang nobyo patungo sa gate. Hindi na ito lumingon pa. Marahil dahil alam nito kapag muli pa itong tumingin kay Mavilyn, baka hindi na naman ito kayaning umalis. Lumipas pang 2 buwan hanggang naging taon, hindi naging madali ang proseso. Napakaraming dokumento na kailangan ipasa. May mga pagkakataong halos mawala na sila ng pag-asa. Ngunit sa tuwing gusto ng sumuko ni Mavilyn, laging pinapalakas ni Ethan ang loob niya sa video call. Hanggang isang hapon, habang nag-aayos siya ng panibagong order, tumunog ang kanyang phone. Mavilyn, check your email. Nakangiting bungad ni Ethan. Napakunot noo siya at binuksan ang email. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Approve na ang visa niya. Hindi niya namalayang tumulo na ang kanyang mga luha. Ethan, napaluha na rin ito sa kabilang screen. We made it! We finally made it! I love you so much! I can't wait to see you! Napahagulgol na lang din si Mavilyn. Pareho silang umiiyak at natatawa. Muntik pa nga silang maghiwalay dahil sa pag-aasikaso ng requirements. Nay, aalis na po ako. Doon muna kayo kina Arnold, Nay. Niyakap niya ang kanyang ina. Huwag kang mag-alala. Magiging okay lang ako. Magpakasal na kayo ron. Video call tayo. Tinuruan mo naman ako. Sumagot ka lagi para hindi kita mamiss. Napaluha na lang silang pareho. Dumating ang araw ng kanyang flight. Habang papalayo ang eroplano sa Pilipinas, hindi niya napigilang lumingon sa bintana. Naiwan ang probinsyang naging tahanan niya sa loob ng 30 taon. Naiwan ang maliit nilang gulayan, naiwan ang bahay na puno ng alaala. Ngunit hindi siya nalulungkot dahil alam niyang may panibagong tahanan na naghihintay sa kanya. Paglapag niya sa Australia, halos maiyak siyang muli. Naroon si Ethan, may hawak na maliit na bouquet ng mga sunflower at nakangiti itong nakatingin sa kanya. Pagkalapit niya rito ay mahigpit siyang niyakap ng lalaki. Welcome home! Sa simpleng salitang yon, naramdaman niyang may tahanan na rin siya sa bansang yon. Makalipas ang ilang linggo, idinaos ang kanilang kasal. Simple lamang yon, naroon ang pamilya ni Ethan at ilang kaibigan. Ang nanay at mga kapatid niya, sa video call niya na lang nakausap. Hindi naging madali ang buhay niya sa Australia. Maraming bagay ang bago. Ibang klima, kultura at paraan ng pamumuhay. Sa unang linggo pa lamang ay ilang beses siyang naligaw. Natatawa na lang si Ethan kapag sinusundo siya kasi hindi niya na alam kung saan pupunta. You'll get used to it. I hope so. Para akong ewan kanina. I look like a child lost in the city. Humalakhak si Ethan at hinalikan na lamang siya sa mga labi. Unti-unti siyang nasanay. Tinuruan siya ni Ethan kung paano sumakay ng tren, paano gumamit ng iba't ibang serbisyo roon, paano makipag-usap sa mga tao. Hindi ito nagsawa o naiinip. Palagi itong mahinahon pagdating sa kanya. Masipag si Ethan sa trabaho, maaga itong umaalis, ngunit bago pa man ito pumasok sa trabaho, naihahanda na nito ang almusal nila. Minsan ay ito pa ang naghuhugas ng plato. Napapailing na lang si Mavilyn. I should be the one doing that. We're married. We help each other. Pero naglalambing lang na yumakap ang asawa niya. I like taking care of you. Napapangiti na lang siya. Alam niyang hindi siya nagkamaling pakasalan ito. Napakasipag din ito na mag-ipon. Hindi maluho o nagsasayang ng pera. Ngunit hindi rin ito nagdadamot lalo na sa kanya.
Bagamat housewife siya, ayaw niyang umasa lang sa asawa. Naghanap si Maveline ng part-time work. Doon ay nakilala niya ang ilang Pilipino. Mabilis silang naging magkakaibigan. I have an idea. Gumapang si Maveline sa kama at pumatong sa asawa. Agad naman siyang tinanggap ni Ethan. What is it? I want a small Filipino online store. I miss selling things. I enjoy it. Tumango agad ito at walang pag-aalinlangan. Then, let's do it. I'll support you. Unti-unti nilang naitayo ang maliit na Filipino online store. Hindi man agad lumaki, unti-unti naman yung nakilala, lalo na't marami rin talagang Filipino sa Australia. Lumipas ang isa pang taon, nalaman niyang buntis na siya. Pag-uwi ni Ethan mula sa trabaho ay agad niya itong sinalubong. What's wrong? Ngumiti siya habang umiiyak. We're having a baby. Nanlaki ang mga mata ni Ethan at agad siyang niyakap. I'll be a dad. Tumawa na lang si Maveline. Simula noon, talagang mas naging extra ang pag-aalaga ni Ethan sa kanya. Medyo nahirapan din kasi siyang magbuntis. Hanggang sa nalaman nilang kambal pala ang dinadala niya. Mas lalo tuloy nag-alala ang kanyang asawa. Pero sa awa ng Diyos, naipanganak niya naman ng malusog at maayos ang kambal. Lumipas ang mga taon, lumaki ang kanilang kambal, punong-puno ng tawanan ang bahay. May mga laruan sa sala, may maliliit na sapatos sa may pintuan, at may mga drawing na nakadikit sa refrigerator. Mama, maganda ba ako? Tanong ni Monique. Kuya told me I'm ugly. Maganda ka anak, hayaan mo yung si Joaquin. Naturuan niyang magtagalog ang mga anak. Gusto niya rin kasing marunong ang mga ito para makausap niya naman sa bahay. Let's go. We'll pick up nanay. Sambit ni Ethan na kabababa lang ng hagdan. Sabay-sabay na silang lumabas at sumakay ng sasakyan. Papunta silang airport. Susunduin nila ang nanay niya. Nag-ipon kasi talaga siya nang sa gayon ay makapagbakasyon naman ito sa Australia. Gustong makakita at makaramdam ng snow kahit nananakit na ang tuhod. Mga anak, kausapin niyo si lola ninyo ng Tagalog, okay? Mahina siya sa English, gusto niya ng banding sa inyo. Yes, mama. Nakangiting sagot ni Monique. Sumagot din si Joaquin. Can Lola still run? Siyempre hindi na, mahina ng tuhod nun. Nang makarating sa airport, nag-abang lang sila roon. Maya-maya'y nakita na nila si Rosalina. May nag-assist dito kaya hindi na nakakapag-alala. Nay! Mahigpit siyang yumakap dito. Sumunod naman si Ethan at ang mga apo nito. Napangiti na lang siya ng panggigilan ni Rosalina ang mga bata. Pagkakagwapo at ang ganda naman ninyo. Mahina siyang sumandal sa dibdib ng asawa. Tahimik niyang minasdan ang kanyang pamilya. Naalala niya ang tahimik na dalagang dating kontento ng mag-isa. Hindi niya naman hinabol ang buhay na yon, pero yon ang binigay sa kanya. At ngayon, naroon si Maveline, may mapagmahal na asawa at mababait na mga anak. Tahimik siyang nagpasalamat sa Diyos. Pinagtagpo sila ng isang lalaking dumating sa kanyang buhay sa pinakahindi inaasahang paraan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig na tunay ay hindi hinahabol, kusang dumarating sa pusong marunong maghintay. Ang kabutihan at katapatan ay maaring mabagal ang gantimpala, ngunit hindi kailanman nawawalan ng halaga. Kapag pinili nating gawin ang tama at magtiwala sa oras ng Diyos, ang mga luha ay mapapalitan ng ligaya. At ang mga panalangin ay hahantong sa pag-ibig na tunay at panghabang buhay. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.